And at this point, we get insights on the latest happenings in Congress. We bring in political scientist Professor Antonio Contreras. Welcome back to Afternoon Delight. Prof. Ton, si Lord po again at si Denise. Good afternoon po. Magandang hapon and thank you for having me. Pa lang po, nagpapasalamat na kami sa oras ninyo. Sir, what do you make of the Senate and the House hearings dito sa mga flood control anomalies? At where do you see this very public spat going, and what would be its implication to Congress as an institution, Prof? Mas kaabang-abang pa sa mga telenovela ang napanood natin itong dalawang araw, noong Lunes at saka kahapon. Apo. And I'll be both gracious and critical. First of all, let me start with gracious. I want to be gracious by saying that at least this is good for our republic. It means that we are transparent. It means that this is some kind of a purgative, cathartic, exorcism type of process where the public is witnessing a cleansing. That's the, I would say, gracious and constructive way of looking at it. Yun naman siguro ang dahilan kung bakit hindi tayo matutulad sa Indonesia. Kasi sa Indonesia walang ganitong transparency. Dati nakikita na natin, napapanood natin ang bangayan, you know, but I hope this is something that could not be translated into ano lang yung ayan palabas. It's good TV, good thing to watch, it's a spectacle, and could translate to something that will be constructive. Now, as to the very negative effect of this, it also sends a wrong message to the people na lalong maaring madampen yung ano ng tao sa politika, that the politics is really that dirty, that politics is really where people are unprincipled, that telling a lie is just as easy as saying yes or no, you know. So it's something that is bothering kasi there is a possibility that people might learn something from this in a wrong way, the bad lessons of as a political scientist. I know that people already have a very negative view of politics na madumi yan, lalo na pag napapanood nila yung mga ganito. Sir, ako two things lang. What do you make of the different revelations? Kasi syempre nung nasa Senado, may mga binanggit na mga nasa Congress, tapos doon naman sa hearing sa House, biglang may binanggit na mga senador. What do you make of that, sir? And how deep do you think is the divide now between Senate and House? Kasi from impeachment issue, nandito ngayon yung flood control mess. Go ahead, sir. Well, it's a divided house. Definitely. Anong naglabasan yung mga sinabi ni... Please take note na yung main witnesses nung sa Monday, hindi lang naman ang mga diskaya ang nagsalita at nalaban sa House na nag-enumerate na mga 17 or 18 names, including the Speaker, who have been involved in corruption. Even its own, Toby Tiangco, divulged in the Senate, of all places, things that are not, you know, good. Doesn't look good for the House, particularly its leadership. So, then ako nag-isip na ako na ano kaya pang bukas, sabi ko may hearing ang House. Malamang sa House, babalik yan, bibuelta yan. So, ganun nga ang nangyari. So, ang iwiwi mo na lang dito, pare-paro silang nagbabatuhan ng aligasyon. So, titingnan mo na lang sino ba ang mas tingin mo ang credible at believable. Diba? At dito, medyo ako ang analysis ko, medyo may angat yung House. You know why? Kasi doon sa House, ang testimony kasi doon sa House, may ebidensyang, may pinakitang resibo, may pictures, may text. At saka yung star witness nila doon, si Bryce Hernandez, hindi nagtatago sa secrecy, pumayag na ibuksan ng kanyang salin, buksan hindi lamang salin, pati yung kanyang phone messages, pati yung kanyang bank deposit. So sabi ko matapang, ibig sabihin niyan, mas willing siya kumpara mo doon sa isa. Diba? Yung boss so, niya? Kung doon lang pag-uhusgahan, siguro sabi ko baka naman mas advantage, mas medyo may counting lamang yung House kasi ang na-present nilang star witness or star resource person ay may mas willing maging transparent sa kanyang mga sekreto. Sir, matagal na naman may gantong modus, Sir Ton. Pero ang sinasabi po nila, nagkaroon talaga ito ng
it's not even the it's not even the yung revelation si Senator Ping until nagkaroon ng human face yung yung mga itong skandalo na to at yung lavish lifestyle at Sir Tony, itong mga nilabas sa larawan sa house, yung mga screenshots, mga usapan, pati yung bundok-bundok po ng pera. Ito, if you contrast sharp images against abstract ideas, kasi noon, hindi ma-imagine ng tao itong mga flood control na ganito. Nagkaroon ng human face, Sir Tony, Actually yung kay si Diskaya, yung kanyang mga kotse. Opo, yun yung di ba? Yung lavish lifestyle nila. Yes, sir. Lumabas naman to recently, matagal nang na-air yung show na yun, Yes, di ba? Opo. Bago pa mag-eleksyon, right? Noong 2024. So hindi natin pinansin yun. Siguro dahil hindi naman pinapanood yung masyado yung show. Pero, hindi natin pinansin. Nakalang ito nung naging issue nung naglalabasan na itong sunod-sunod ang baha. Ang dami nakakaramdam na yung tao ng mga problema tungkol sa anong epekto nito sa ating kabuhayan, pati may mga namamatay, tapos naglabas na doon sa State of the Nation Address ng Pangulo ay nabanggit na niya. Nag-privilege speech si Senator Lacson, nagpapatong pa, nagkaroon na ng imagery, nagkaroon ng rallying point. Kaya nga, ito naglalabasan itong mga visuals na ito ngayon. Lalo na ako nung makita ko yung tumpok-tumpok na pera, sabi ko, grabe. Noong pa lang na mga bilyones ang sinasabi nila. Noong pa lang na yung mga kotse, hindi kaya yung nilalabas. Sabi ko, wala stake. Sabi ko, yung kinita ko mula nung ako'y nagsimula magtrabaho sa gobyerno hanggang nagpunta ako sa Lasal na pribadong medyo mataas ang sweldo at bumalik ako sa UP, pakiwarig ni walang sa kalingkingan ng isang kotse lang eh. Correct. Kaya sabi ko, parang nakaka-insulto na ako ay nag-aral pa ng pag-PhD ko, nagpakahirap pa ako. Yung palang perang kikitain ko, wala sa kalingkingan itong isang lang nasasakyan lang parang equivalent, kulang pa sa kalahati yata. So, nakakainis. So, makita mo yung tumpok-tumpok na perang ganon. Yung mga tao na ordinaryong engineer, ang mga relos ay mamahalin na ako yung mga ganun ba? Sabi hindi naman ako maluho sa katawan. So parang iisipin mo, ako nga, ano pa kayo nararamdaman ng mga tao talagang nawala ng bahay dahil binaha, di ba? Yung nawala ng kamag-anak dahil nalunod sa baha, di ba? Yung nawala ng ani. So this is something that is really, enraging. And I think that is why I hope itong exercise na to will make the government act. We have to move. Magpasalamat ka tayo kasi yung mga kakilala ko, I'm sure gusto nila mag-agitate na magkaroon ng matulad tayo sa Indonesia na sana magkaroon ng ganung catharsis para sabi ko nga sa isang banda hindi mangyayari yan sa atin kasi tayo ang ating mas marami tayong outlet natutulang tanggapin kahit mag-critical tayo sa ating demokrasya. Mas marami outlet Ang opinion ng social media, marami tayong social media. Ang nangyayari tuloy ngayon, hindi naman maganda sa social media, doon tayo ngayon masyadong nagra-rant, doon tayo nagmi-meme, doon tayo nagde-demonstration. That's where we shame people. Pag na-shame mo na, okay na, tapos na. So, parang rin siya, pressure cooker, may lumalabas. Sana, magamit natin ito lahat para mag-demand ng change. Pero at the same time, hopefully, hindi tayo makarating sa punto that you have to go to the streets and started burning tires and houses. I was gonna say nga, Prof, kasi there has been this comparison online na sa Indonesia, sa halagang $175,000, if I'm not mistaken. Per head. Pesos pa. Pesos, 175,000 pesos. Talagang, alam mo yun, nagkagulo na sa mga kalye, no? And yung mga rally. We don't want it to get to that point, of course. Pero what would it take po ba to really keep the fire burning and within yung normal na Pilipino for them to also bring some pressure dito sa ating mga mambabatas or people that could actually do something about it? Kasi katulad nung sabi nyo, social media, malait mo ng konti, mamura mo ng konti sa iyong post, parang okay ka na. What can they do? Yun ang challenge sa atin. Yun ang challenge sa atin, i-translate natin ang rage na online to do something more productive. And more, let us stop just shaming
We focus a lot on things that are not necessary. We shame children of Nepo babies. We shame even the children of the Diskaya, yung mga bata na wala namang kinalaman sa korupsyon ng kanilang magulang, isinasama natin sa images. Yung mga ganon, doon tayo nagtututok yung mga bags, etc., yung mga expensive, lavish things. I think that's, I respect the right of people to do this, but what I want is that we channel it to more productive things. Opo. And the best way to do that is to really mobilize and have alternatives and, pag-usapan natin even sa mga magkakaibigan habang tayo nagkakape. Marami din kasing mga sa totoo lang na mga kaibigan natin na mga hindi rin wala rin pakialam minsan. Totoo Yung yan, mga kausap Prof. ko, minsan may mga kaibigan mga profesor na yan. Pag pag-uusap mo ka politika, napapagod sila yun yung Totoo pag-usapan. yan. Pero may ganon, let us populate the discourse. Let us create a constituency, a discourse that will openly talk about these things and then talk to our children, educate them, tell them about it. So that when they become mindful. Kaya nga sama itong nangyayari ngayon kunyari I want to translate whatever scandal and lies that we see now with the Senate and the House hearings into a learning moment. Now, this is not what we want. We deserve more than this. Prof. Ton, And this is we don't deserve this. Yun yung sigurong kailangan na and let us do something. Prof. Ton, sinasabi nila, it's taking time for that supposedly independent na investigating body to take shape. At gaano kayo ka-confident na may mga makakasuhan talaga dito, mapaparusahan? Alam mo, sa totoo lang, dapat meron. Kung gaano ka confident, of course, I don't want to dampen people's hope. Kasi yun na lang naman ang natitira sa atin, yung hope yung pag-asa. Umaasa ako na siguro naman, like, maging seryoso si Pangulong Marcos. It's ironic, really. It's what is ironic about here is we have identified the Marcos family and the surname, something that is so parang demonized ng anong gusto. But the future of this republic now rests on the hands of Marcos, of how the president can translate it to something that is more concrete. Because the alternative is always a rebellion, a revolution, an uprising. So, in order for that not to happen, the government will have to do something. And I think this independent body that would be, I think that there's already something there. May mga pangalan ng fino-float, sabi si Singson, sabi si kasama si Magalong, baka si Nicolas Torre daw isama. Nakikita na, narinig na natin yan. Sana matuloy na yan. At sana hindi tumatulad ng mga dating mga komisyon na may rekomendasyon, walang nawala. Nangyari. At sana hindi lang isa, hindi lang sila ang mga katulad ng Napoles na makulong. Dapat may managot dito. I think we should do it the legal way. We should do it through the procedures and the institutions of society. And that challenge now rests ironically on Marcos because he's the president. Alam mo, Prof. Ton, ang problema lagi pagkausap ka, bitin ang usapan natin. Again, sir, ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami, sir, kasi salamat po sa oras. Apologies. Thank you, sir. Always a pleasure talking to you. Professor Antonio Contreras, political scientist. Thank you, sir. Thank you for having me. Hanggang sa Salamat ulitin. po. Thank you po.